footage ng totoong pangyayari ng pagkamatay ni DPWH Secretary Cabral lumabas na. At eto no, grabe to. Grabe tong mga pag-uusapan natin ngayon kasi etong asawa ni Cabral ay pinaghihinalaang ito daw ang gumawa at yung driver at ito daw ay ito daw ay binayaran or parang utos daw at sino ang nag-utos nito. Grabe tong pangyayari na to ngayon, talagang gumulantang sa ano at lalo na rito ho at marami talaga nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. At dito nga may video ho tayo dito na ipapakita maya lamang na talagang mapagtatanto ho natin kung ano ba talaga yung sanhi ng ano, or ito ba ay tinulak ba to? Ito ba ay nahulog? Ito ba ay nagpakamatay? Sinadya ba or ito ay pinatay? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon mga banatero sa shoutout sa clothing ni Sir Jack. Yan o, Sir Jack versus ano to, everybody. Dapat ang susuotin ko yung yung anniversary t-shirt namin ng anniversary ng Alegre ngayon. Oo, happy anniversary sa Alegre since 1993 ba? Pati yun, hindi ko na maalala. Oo, happy anniversary lahat sa atin. So bago tayo mapunta mundo, may mga video rin po akong ipapakita sa inyo at mga picture mapatungkol dito kay ex-DPWH Cabral. Bago nga tayo mapunta doon, may ipapakita muna ako sa inyo mga yung iba pang mga balita sa bansang Pilipinas. Kagaya lamang nito na baka nakakalimutan na rin ng iba to. Ito hindi ko katulad ho nito. Etong viral video ni Martin Romualdez at etong isang congressman at yung paring isa sa mga pare na bumabatikos kay BP Sara Duterte. At dito nga kitang-kita ho sa video na may mali marang may inabot na bag. At kitang-kita natin sa baba yung bag na yan. So ito po ay viral ngayon na pinag-uusapan din kung ano ba daw yung ibinigay ni Martin Luther Romualdez diyan sa tawag dito diyan sa pari na yan. At ginagamit niya yung kasangkapan ng yung ibang mga pari ngayon para labanan ng mga Duterte o batikusin ng mga Duterte. So yung ibang pari ginagamit nila. Buti hindi nasunog diyan si Romualdez, no? Nasa loob siya ng simbahan, no? Kasama niya pa yung isa sa mga bataan niya. Father, dapat pinag-bless mo si Romualdez, ha? Pinagdasal mo na naway magnakaw pa siya. Naway magnakaw pa siya ng marami. Oo. Dito naman tayo. Eto, baka nakakalimutan nyo na, ha? Kasi ngayong araw na din po ngayon ay etong si Diskaya ay ikinulong na. At eto nga, ulitin natin etong kataga na to, no? Wala ang mga Diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nasa baba, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na nila yan. Ang nakakalungkot lang din ho ngayon, hindi naman ho tayo nasasaktan doon sa pagkakulong ni Diskaya. So, rin po sa kanila yan na tawag dito, talagang kailangan nilang gawin yan at kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawang pagnanakaw kasi kasamahan ho sila. Ang problema lang ho dito yung maliliit nga lang. Kasi nga kagaya nga dito sa litratong to nasa dulo lamang ng isyong ito ang mga Diskaya. Ang pinakaulo nito ay mga malalaya pa rin katulad ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez,
at ni Saldico. Oo, at syempre si Bunuan pa. So etong mga talagang tinuturing na mastermind, sila malalaya pero yung mga nasa dulo ng issue nakakulong na. Ang malupit dito, ginagawang achievement ngayon yan ng palasyo. Ginagawang achievement yan yung pagkakulong ng mga Diskaya. Utay na pero yung pinsan niya hindi niya mapakulong. Ayun, ulitin ha. Lagi nating tandaan to ha. Walang mga Diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Kailangan yung tandaan yan. Yan ang dapat yung alalahanin araw-araw. Okay, dito naman tayo sa isa. Oo, eto. Oy, kamusta na to? Ang dami ng issue na lumalaganap sa bansang Pilipinas. Parang nakakalimutan na ata natin ito. Yan o. Mga ninakaw po yan ha. Oo, at mamaya pag-usapan ho natin itong SSS funds na to. Ha? Itong SSS fund na to ha. Pag-usapan natin yan. Oh, grabe yung pera to. Asan na kaya to, no? Siyempre, kailangan natin kalampagin to. Pera ng taong bayan yan. Kaya dapat, pinupuna itong mga, at dapat dito tayo nakasentro sa, sa issue na to. Itong, yan, kato yan, 241 billion, 500 billion. Ang daming bilyones. Pero naghihirap ang Pilipinas. Ganong kalupit. At eto na nga si Father. Si Father na dating tumitira ng Fulvuron. Si Father na ginagamit para labanan ang mga Duterte. Ang tanong, magkano, Father? Father, how much? How much, ha? Baka naman, Father, ha? Pamasko lang dyan. Baka naman, ha? Masyadong yumuko yung camera natin. Ibaba natin konti. Father, how much? Ay nako. Ba't kaya mga pari ngayon nagpapadala sa mga politiko? Nakakabuisit lang din talaga ngayon dahil itong mga kaparian natin, imbis na ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoon, anak ng teteng, nakasentro lang dito sa politics issue. Hindi ko alam kung anong napapala nila dito. Kung ang mga Duterte ang pinoprotektahan ay yung mga biktima ng mga adik. Yung mga biniktima ng mga adik ang ipinagtanggol ng mga Duterte. Ito, ang pinagtatanggol nito, yung mga adik. Ito pa nga yan May sabi yan dito, ito. Isang netizen ang nag-comment. Incredible! Sana kasi, pari ka. Kung in-expose mo rin sana ang mga criminal act ni Marcos tulad ng active na drug addict ayon kay Amy, magnanakaw ng trilyones ayon kay Saldico, huwag kang one-sided at focus sa Duterte lang. Ipagtanggol ni Duterte ang mga inosenteng biktima ng mga durugista, hindi ang mga kriminal na durugista. Yan, ganyan sana para hindi ka mukhang bayaran. Tinago lang natin yung pangalan nung nung netizen. Syempre mahirap na, baka makasuhan din tayo. Pero ito, napakatotoo po ito. Kasi itong si Father kasi, ay talagang napapaisip. Kaya nga, di ba, ang tanong natin sa kanya ay, Father, how much? Kasi nga, biruin mo ang daming in-expose mapatungkol kay Marcos, pero nakatuon lang sila sa mga Duterte. Kagaya lamang nitong papakita ko sa inyo, kagaya lamang mo nito, di ba? Hindi nila sinisita to. Ang dami, sa tutusin, kulang-kulang pa nga to Kahit isa man lang sana dito sitayin nila, pero wala, tikom yung bibig nila sa isyong to. Tapos nakapokus tong pari na to sa mga Duterte. Sino pinagtatanggol? Tayo ba? Tayo ba pinagtatanggol nito? Karapatan ba natin? Hindi. Karapatan ng mga adik ang pinagtatanggol niya.
kagaya nga sa sinabi dito, no, sa post na to, kagaya sa sinabi dito, ito ay talagang itong pari na to ay one-sided, talagang nakatuon lang siya sa mga Duterte. Kaya nga napaghahalataan na ito ay binabayaran. Ang masakit lang diyan, kung si Auntie Claire ay kinakahiya ng community ng mga lawyer dahil sa kabubuhan. Ito naman tong pari na to nakakahiya. Kinakahiya din to ng ibang mga kaparian. Dahil hindi ho trabaho ng mga kapare na mag-alay or sumunod or magsunod-sunuran or makialam sa awayan ng politiko. Ayun yun. Villanueva pa pala to. Kita ako mag-anakan pa namin. Ay, kung mag-anak pa namin Villanueva, hindi pa. So yan, no? Grabe dito, no? Una-una dito pa lang sa in-expose ni Aimee nga. In-expose ni Saldico, wala silang react. Dito sa nakawan dito sa mga pera to, wala rin pa rin silang react. Hindi sila nagko-komento. Kaya nga talagang masasabi mong mga bayaran. Bayaran yarn. Dito naman tayo. Eto pa. Oy, Father? Asan na si Father? Father, eto, dami pa niya, no? Father, baka gusto mong silipin din to. Baka sakaling, free lang ba to? Okay lang ba to, Father? Hindi ba to karapat-dapat na sitahin? Yung 120. Ngayon ko lang napagtanto, Father, na mas malaki pala ang 125 million kesa sa bilyones na ninanakaw ni Marcos Jr. Okay. Mas malaki pala yun. Baliktad na pala ngayon. Oo. Kasi ang pinaglalaban ni Father, yung 125 million na confidential pa ni BP Sara. Yun yung yun yung pinaglalaban niya rito. Oo. Pero dito, tahimik siya dito. Tahimik siya dyan dito sa isyung to. Ngayon ko napagtanto na mas mataas ang milyon kaysa sa bilyon. Ano ba naman yan? Pari ka, tas tanga ka pa? Nakakaya lang talaga at nakaka-insulto itong pinagagawa ng mga pari na to. Nakakaya dahil syempre, isa sa mga respetadong relihiyon ng Katoliko, tapos binababoy lang nitong mga hindot na to. Ang masaklap pa niyan, dating adik. May post naman to si Father na wala na ba daw karapatan na magbago ang lahat. Meron naman, Father. Oo. Meron naman, lahat naman ho tayo may karapatan na magbago. Kaso ikaw kasi, Father, pinagbigyan ka na nga na magbago ka, puta na sinisira mo na naman ngayon. Pinagbigyan ka na ng itaas na magbago ka, Father, pero sinisimulan mo na naman. Sino ang kinakampihan mo? Walang iba kundi yung mga adik na katulad mo. Pinagbigyan ka na Andiyan ka na sa posisyon na pari ka. Pari ka, magbago ka, magserbisyo ka, magserbisyo ka, ipalaganap mo ang kautusan ng ating Ama, ng Diyos, ng kung ano-ano pang mga kautusan na dapat malaman ng publiko. Pero ang nangyayari, anak ng teteng, nakapokus ka dun sa issue na hindi mo naman dapat pinapakailaman yun. Nakakahiya bilang isang bininyagan ako sa pagiging Katoliko. Pero nakakahiya ho na may ganitong pare na ginagamit siya or ang hilig nyo sa gamit. Ang hilig nyo sa paggamit, no? Nahalata ko. O kayo lang din nagagamitan. Ay nako, Father, nakakahiya. Sabi ko siya, tigil mo na yan, ha? Pero depende na lang kung malaki bigayan. Talagang kahit naman di sino, di ba? Sabihin na natin na pag binakbakan mo si BP Sara, additional 10 million. Aba, putang. Kaya yung iba, di ba, atat lagi na ma-expose sila, na binabanatan nila mga Duterte, may mga
ceremony sila laban sa mga Duterte. May mga ilalabas sila laban sa mga Duterte. Kahit itong kay Madriaga, malamang sa malamang bayad din to eh. Oo, talagang nagpapaligsahan yan sila dyan. At 'di ba, sa mga ibang video natin na panaginipan natin yan, na kung sino ang mas madiin bumanat sa mga Duterte, eh siya yung mas malaking talent fee. Oo, kapag madiin ka, talagang ano mo na parang naapektuhan yung pangalan ng Duterte, eh malaki-laki yung talent fee mo. Oh, ito si Father, medyo kaya itong mga to laging umi-expose, laging nagpapakita, laging nagpapa-interview para makapag-attendance. Attendance nila yun eh. Yung mga interview nila sa mga media, sa ibang mga bayaran ng media, attendance nila yung kay bossing nila. Uy boss, eto na yung entry ko para sa kasiraan ng mga Duterte. Oh, sana may bonus. Yan ang gawain nila. No, at dito na nga tayo kay ito naman yung opinion ni sumabit. Ito yung sinasabi ni opinion ni Congressman Libiste. Protektahan ng mga testigo ng DPWH at pangalanan ang kanilang dokumento. May listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May ilang may kopya nito kung lumabas lang ito tapos na ang mga investigasyon. Yun nga at napanood ko nga rin dito sa sinabi ni Congressman Libiste na etong si Yusek Cabral ay may mga computer to at parang ninakaw or parang yung mga dokumento, yung mga insertion ay yung mga proponents ay parang mga pinagtatapon na or pinagsisira na para wala nang makuwang ebidensya, yung wala nang lumabas na ebidensya laban sa mismong mastermind. Pero ito kahit naman na din na nakuha na nila yung hawak ni Yusek Cabral na mga dokumento, alam naman na ng buong Pilipino kung sino talaga ang mastermind sa nangyayaring nakawan ngayon. Ang masakit nga lang dito, iniisa-isa silang pinapatay. Para hindi na sila makapagsalita. Kaya eto, Congressman Libiste, ang tanong lang dito, bakit mo alam at bakit mo nalaman na mayroong mga dokumento na hawak? Sa bagay, Yusek nga naman to. May punto dito si Congressman Libiste kasi Yusek syempre isa yan sa may mga alam talaga at dito dumadaan din. At isa si Yusek Cabral sa may mga may hawak ng mga matitinding ebidensya laban sa kay Churarat. Kay sa mastermind ng nakawan dito. Mamaya natin yung isa-isahin natin yung mga ebidensya at yung sa video na ipapakita ko sa inyo mamaya. At dito naman ang salita naman si Ombudsman Remulla. Boying inutusan ng mga otoridad na i-secure ang mga gadget ni Yusek Cabral. Patay na. So dito sabi ni so ibig sabihin totoo nga talaga na merong mga ebidensya na hawak si Yusek Cabral. Kasi dito sinabi ni Boying na yung mga gadget ni Yusek Cabral ay kailangan ma-secure, mabantayan ng maayos dahil nandoon ng mga ebidensya. Grabe. Pero eto may hinala ako dito Etong mga ebidensya ni Yusek Cabral ay may pinagbigyan na siyang tao. Kalat na ho ito. Kalat na to.
Kalat na tong mga dokumento na to. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para mailabas to. Kaya din siguro, kung halimbawa man nagpakamatay nga talaga si Yusek Cabral or pinatay siya, kung halimbawa mang nagpakamatay siya, maaari nga na baka, ay sige, tapusin ko na yung buhay ko, at least naikalat ko naman na yung mga ebidensya para sila na yung maglabas. Pero sa balang araw lalabas to, lalo't buhay na yung inilaan dito ang naging kapalit. May talaga may darating ang panahon na lalabas yan. Inutos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad ng Benguet na kunin, ingatan at i-preserba ang lahat ng gadget ng yumaong dating DPWH Yusek Cabral. Ewan ko ba kung magtitiwala pa ba ako dito kay Remulla? Parang di nakapaniwala si Remulla, ano? Tapos mga ilang araw biglang pag hinanap tong mga gadget na to, hindi na naman niya alam. Yun yung masaklap dun eh. Sasabihin ay wala akong alam dyan. Kasi bandang huli talagang hahanapin tong mga gadget na to kasi nandiyan yung mga ebidensya. Ang masama niyan, pipiliin na yung mga pwedeng lumabas yung mga pangalan doon ni ganito, ni ganyan. Yun yung itatapon. Tapos yung mga ititira doon, yung pwedeng idikit na naman sa mga Duterte. Yun na naman. At may video nga ako napanood ni Auntie Claire na sinasabi niya na parang ang pinapalabas niya parang mga Duterte daw ang nagpatumba kay Yusek Cabral. Sabi ko, hanit naman. Sabi ko, Auntie Claire, grabe talaga imahinasyon mo. Parehas na parehas kayo ng boss mo. Ang lawak ng utak niyo sa mga imahinasyon. Anak ng teteng na yan. Kasi may live siya, sabi niya, may mga dokumento daw na hawak si Yusek Cabral laban sa mga Duterte. Lalong-lalo na daw kay Pulong Duterte. Ang issue dito, mahanap yung mga dokumento ni Yusek Cabral, malaman kung nagpakamatay ba siya or pinatay siya. Yan yung issue. Anak ng timang, Duterte na naman eh. Di Auntie Claire, yung totoo. Gusto mo bang malahian ka ng mga Duterte? Hindi, yung totoo. Inom lang ako tubig, ha? Nahihiwagaan na ako kay Auntie Claire eh. Parang gustong malahian ng Duterte. Ayaw, di ba? Alam mo yun? Ultimo sigurong pag-ungol nito, Duterte. Pagkagising, Duterte agad nasa isip. Lahat na lang ng bagay, dinikit sa mga Duterte. Anak ng teteng, baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Pulong, ha? Baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Baste, ha? Malayo. Anak ng timang naman. Siguro abalang araw tong si Auntie Claire. Kawawa to. Dito sa totoo lang, kahiya-hiya to. Kung ako man ang magiging kamag-anak ni Auntie Claire, itatanggi ko to eh. Dahil sa totoo, itatanggi ko to. Sabihin ko, hindi ko kano-ano yan. Kahit siguro yung ibang, kahit anong research mo, ako nagre-research ako, wala akong mahanap na nagpapakilalang kamag-anak ni Auntie Claire. Siguro nahihiya din sila sa pinaggagawa nun eh. Kaso sabi nga nila, nagiging tanga ang isang tao dahil sa pera. So, normal na yun dito. Normal na yun sa Pilipinas ngayon. Ang daming mga lawyer, katulad ni Auntie Claire, ng iba dyan na kung titignan mo sila mga professional, pero bandang huli, nga. Kasi nga, dahil sa pera, natatakpan yung kanilang katalinuhan.
nagtatanga-tangahan. Diba? Nagtatanga-tangahan. So talagang obvious na ngayon na nangyayari yan. Ay dito naman tayo kay Ombudsman. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan pa ba natin to. Medyo nakakatakot na rin kasi ito si Ombudsman Remulla. At alam naman na natin kung sino nag-appoint dyan. Pero malay nyo naman din naman, etong si Remulla, baka bumawi din. Baka naghahanap lang din ng tiyempo to para traidorin naman si Marcos Jr. So yan yung abangan natin, ha. Oh. Nauna pa si Cabral kay Remulla, no? Sayang. Sorry. Hindi bigla lumasap sa isip ko. Iba talaga mga demonyo, ang titibay ng buhay. Ito ha. Sa mga nilaglag at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo. Hanggat maaga pa dahil yan ang natitira ninyong alas sa kanila. Hindi malabo na isa-isahin kayo dahil mapapahamak sila sa pagkanta nyo. Grabe, no? Pero totoo to, ha, itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya yung mga may alam dyan, dapat magsalita na talaga din kayo. Kasi once na maunahan kayo, wala na talaga. Hindi nyo na kayang yan. Hindi katulad niyan, ano pa ba ang malalaman natin kay Yusek Cabral? Patay na siya. Rest in peace sa kanyang sa kanya at sa kanyang buong pamilya. 'Di ba? Condolence. Tayo ay kahit na involved siya rito sa nakawan na to, syempre hindi pa rin natin kagustuhan na may buhay na mawala dahil alam naman natin na si Ama lang dapat ang niyan. Si Ama lang ang dapat magdesisyon yan. Ngayon, dapat nga talaga din magsalita na yung iba't ibang mga nakakaalam kung sino talaga yung mastermind sa isyong ito. Kasi nga sa panahon nga ngayon, parang kasi kamakailan lang yung mga engineer at ibang mga kontraktor yung tinutumba. Ngayon, mismong yung palaki na ng palaki, pataas na ng pataas. Yung mga tao katulad nito ni Cabral na marami nga nagsasabi na hindi siya nagpakamatay kundi ito ay pinatay. Maraming nagsasabi na sobrang daming alam ni Yusek Cabral. What if pa yung iba? Lalong-lalo na katulad niya si Bunuan, asa na? Gagawa tayo ng isang video kay Bunuan, ha? At kay Kiko Barzaga. Abangan niyo yan sa susunod natin mga video. Kaya dapat magsalita na kayo. Gayahin niyo yung ginawa ni Saldico. Kahit papano, malalaman ng talagang ng publiko yung mga hindi pa natin nalalaman at kung sino-sino yung mga yan. Malalaki kasi ang mga dito, malalaking pangalan ng involved dito sa isyong to. Kaya talagang kayang-kaya nilang pero grabe, no? Biruin mo, para wag lang sila mabisto, kaya nilang pumatay. Ang tindi nun. Yun yung pinakamatindi doon. Para lang sa katahimikan, para hindi lang mabisto ang kanilang pagiging kawatan, papatay sila. Ewan ko na lang kung sino yung mga susunod, pero ayon nga sa iba, sunod-sunod na nga daw ito. Dahil para manahimik at pero alam naman na ho natin kung sino talaga ang mastermind. Ang pinupunto natin is mas lumabas pa at mas pagtibayin pa yung mga ebidensya para doon sa itinuturong mastermind ng mga nakawan na nangyayari sa Pilipinas. At eto naman, ang isang Remulla, si The Mr. Loverboy. Sabi niya rito, sumailalim pa rin siya sa autopsy at DNA test para matiyak na siya nga talaga. Iyon. Baka budol-budol to Yan parang nagparetoke. Tapos, ganun ba yon? Takot ka na sa budol, Remulla?
Nanawa ka din sa pagbubudol, umpisa pa lang binudol ka na ni Marcos. Nananawa ka na pala ngayon. Pero ako naman, dito nga sa autopsy na to, dito may point naman si Remulla na baka nga baka mamaya palabas lang na hindi na nagpakamatay, gito ganyan. Pero ako naman nakakasiguro ako na na si Cabral nga talaga yon. Ang ano dito, yung autopsy ng pagkamatay. Tsaka posibleng posible talaga kasi may mga picture tayo papakita dito na takot si Cabral sa matataas na lugar. So paano niya nakuha na tumungtong doon, sobrang taas nun. Tsaka first time in history sa Pilipinas na dyan sa Benguet, puro sasakyan ho ang nahuhulog dyan. First time lang po na tao pero walang sasakyan na nahulog. Sa totoo lang maraming ang memes na lumalabas na kauna-unahan sa kasaysayan yan. Kaso may sinabi ang asawa ni Cabral mapatungkol dito sa autopsy at sa DNA test na yan. So mamaya natin papakita sa inyo. Mamaya ha. Eto yun sinasabi ko kanina. My biggest phobia is ang pinakamalaki niyang kinakatakutan niya ay yung matataas na lugar. Ito yung sinabi ni former DPWH Yusek Cabral nung siya ay nabubuhay pa. Kaya ngayon nagtataka ang taong bayan na paano siya papatong doon sa mataas na lugar na yun. May phobia siya sa matataas na lugar. At dito may papakita nga ako sa inyong video. May papakita nga ho ako sa inyong picture. Ito yung isa daw ng mga ebidensya. At ayun po daw si Yusek Cabral. At ito po yung kanyang driver. Bago mangyari yung insidente, nagpicture pala tong driver. At makikita kung nasaan si Yusek Cabral. Ang tanong, isusum natin kung siya ba talaga to. Titignan natin kung siya nga talaga to. Pero parang siya naman, kahit din dito sa cellphone ko, dito rin natin, try din natin na i-zoom kung si Yusek Cabral. Mukhang siya naman din talaga. Kaso dito, ang problema kasi, ang nakakapagtaka dito, bakit iniwan ng driver yung amo niya dun? Sabihin na natin, sige, hayaan siya mapag-isa. Pwede naman lang doon lang siya pumunta sa unahan. Bakit ba dyan? Na alam niya naman na delikado. Diba? So talagang nakakapagtaka. At something smell fishy nga daw. Sabi ng iba, dahil nga may picture pa talaga. Nagpicture pa itong driver. Maraming mga bali-balita na lumalabas na kasabot ng driver, kasabot yung asawa, or niligtas daw ni Yusek Cabral yung pamilya niya kasi pag once na hindi daw parang ang mangyayari, magpakamatay ka, maliligtas yung pamilya mo para wala nang mailabas ng mga ebidensya. Gito ganyan. At marami din naman nagsinasabi na nagpakamatay. Kaso paano nga siya paano siya tatalon diyan? Dito nga sa na to, may phobia siya sa matataas. Yun yung isa sa mga umaano sa utak ng taong bayan na paano siya pupunta dyan, paano niya matitiis yung ganyan na pag-upo, may phobia nga siya, may nga siya sa mga matataas. Yun yung isa sa katanungan yan. At ito nga yung video. Unahin natin tong video ng asawa ni Yusek Cabral na nakakapanghinala. Nakakapanghinala lang mo ito. So ito po. Ay hindi yan. Ayaw niyo pong ipa-autopsy. Ano? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakita na foul play. Yun lang, dun lang.
doon siya sumablay. Naiintindihan natin na sabihin niya na ayaw niyang ipa-autopsy etong asawa niya, ayaw niya ipagalaw yung katawan. Pwedeng ganun. Dahil kahit ako din naman, bilang mahal ko sa buhay yan, mukhang malabo ko rin pa mapagdidesisyonan yung ganun. At kung tanggap mo naman na talaga. Kaso nga lang, bilang isang, kung ako man ang nasa katayuan ni Sir, kung gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko, ba't hindi ko gagawin yun? Para doon lumabas ang katotohanan. At dito, nadulas siya eh. Sabi niya, nakikita naman na walang foul play doon. Ulitin natin niya. Ang liwanag nung sinabi niya, kitang-kita naman daw na wala daw foul play. So, ibig sabihin, tinatanggap ng kanyang mister na nagpakamatay si Yusek Cabral. Samantalang tayo na hindi natin kaano-ano si Yusek Cabral, sinasabi natin na ito ay pinatay. Pero yung asawa, parang baliwala lang. Linaw na sinabi niya, oh. Autopsy. Ano? Yung... Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman silang nakita ng foul play. Wala naman silang nakitang foul play. Anong klaseng to? Ano nakakahiwaga no? Parang may kakaiba. Kasi kahit kung ako yung nasa katayuan ni Sir, hindi ko sasabihin walang foul play yun. Unang-una, ang kasama ng asawa ko, driver. Pwedeng mangyari ang maraming senaryo. Pwedeng ang mangyari ay binayaran itong driver para patayin si Cabral. Pwedeng ganon. Pwedeng mangyari na nilason si Cabral at kunwari ay tutumalon doon at itinapon. Pwedeng ganon. So maraming foul play na pwedeng mangyari doon sa kaso nito ni Yusek Cabral. Ang problema dito, ba't parang ayaw nang paimbestigahan ng asawa? Ayun yung isa sa mga nakakaloko. Nakakalokong maririnig mo sa isang mister na sasabihin na wala naman nakikitang foul play dun. So parang hindi niya pa, kahit yung driver hindi niya pinaghihinalaan. Wala lang, parang wala lang sa kanya. Okay na, patay na yan eh. Wala namang foul play. Paano niya nasigurado? Paano niya na sure na walang foul play doon? Una-una wala rin siya doon sa pangyayari. Diba, kung tayo nga na hindi natin kaano-ano itong si Yusek Cabral, napapaisip tayo, ba't sa kanya parang wala lang? Ayun yung katakataka dito. Oh. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami lang na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na kung nakita nila siguro, karapatan namin na nagbigay namin ng waiver. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihingi ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years ng service. Tapos ayun ang nangyayari. Gusto ko nagbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin sa trabaho eh. Hindi na galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh.
Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa nandito po kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nila requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito ang naramdaman. Kasi sir, hindi naman namatay yung asawa nyo na sa sakit eh. Namatay siya na natagpuan siyang nasa bangin. Kaya normal talaga na magano yan. Kasi kung halimbawa kayo, kasi ang pagkakaalam ko, pag mga ganyang senaryo, pwedeng pulis ang may kagustuhan yan para malaman nila. Kahit ayaw na ng pamilya, kung nakikita ng pulis na ng mga pulis na mga nag-iimbestiga na merong nangyaring foul play, gagawin nila at karapatan nata. Yan ang pagkakaalam ko na karapatan ng mga kapulisan yan. Kasi kasama din tong asawa na to eh. Pwedeng kasama din siya sa mga suspect. Pwedeng, di ba? Pwede niyang ipinapatay yung asawa niya. Maraming nangyayaring ganyan eh. So, masyadong malikot ang kaisipan diyan sa nangyaring yan. Kaya talagang hindi mo masasabing walang foul play dyan. Depende na lang kung ikaw ang gumawa. O tuloy. Napahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, Kita mo, pati siya naniniwalang aksidente lang daw. Grabe. punto na naman din. Nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso yung isang kaso. Paano mo nalaman, sir, na pe-pressure siya? Kung hindi kayo nag-uusap about sa flood control, parang kalokohan yun sabi niya kasi oh. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. Okay? naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang punto na naman din, Bueno, kasi ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito may punto siya, nagpunta siya dito para mag-unwind para magpahinga o dahil kasi masyado madaming pressure na. kasi madami daw pressure. Tapos sasabihin niya rito hindi daw sila nag-uusap about sa flood control. Kaya nga siya napipressure yung misis nyo dahil sa issue ng flood control. Tapos hindi kayo nag-uusap. Anong klaseng? Ang gulo Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami Tatawa. Tapos ngayon hindi naman daw sila nag-uusap doon. Ang gulo. na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung namin. Para kami engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional. Engineer din pala to. Engineer din pala tong asawa niya. Paktay. Kaya umalis ako sa biyernes. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Yun lang yung namin. Magpapasko. Nakasamahan man lang namin yung asawa ko lang. Asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mabubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung paper ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Ano po yun, sir? Normal lang ho yun. Lahat po ng namamatay, hinihingi ng ganun, health certificate. Normal ho yun, sir. Hindi ho yun abala. Hindi po abala yung ganun. Ulitin natin, Magpapasko. Nakasamahan man lang namin yung asawa ko lang. Asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin
Nagpaplano kami ng Pasko na pamilya. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagtatrabaho na maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na Ito yung tinatanong ng reporter. Ano yung mga documents pa na hinihingi? po nila? Hinihingi po nila. O, ano daw? Wala yung paper ng doktor. Ano daw? Wait lang, bilis ng salita. Mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung paper Yung nawala yung papers ng doktor. ng doktor. Death certificate. Ano ang health certificate, okay? Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng ano, di ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanin nyo na yan. Ba't ano pa gusto nyo i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Sige si sir, ano yun eh? Ay nako. Ewan ko lang ha, pero parang nalalabuan ako dito kay sir. Siyempre, tas ang pinaka weirdo pa dito, tinanggap agad nila na ito ay walang foul play. Ito ay aksidente. Kaya doon tayo nagtataka na paano mo masusure na aksidente lang yun? Yung asawa mo, sabi mo, ilang taon na kayong magkasama, hindi mo ba alam na ang asawa mo ay takot sa matataas na lugar? At galing mismo yan sa kanya. Diba? So doon parang magtataka ka na, bakit naman tatalon yung asawa ko dito? Takot sa matataas yun. Diba? Nakakalula lang si Sir ha. Kaya na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Siguro siya yun. Kasi sa akin, Ngayon, hindi naman daw tumalon ng kusa yun. Tapos aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Ang gulo, pati ako na, gulo na. Ayan ang liwanag pa yung ano? Kaya na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung hindi daw tumalon ng kusa. accidental. Siguro siya Aksidente. yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami ng ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang sabi, mag-anuan ka muna kasi sa... Gulo-gulo na, no? Gulo-gulo na yung kwento ni Sir, hindi daw tumalon. Yun daw ay aksidente lamang. Galing. Kaya sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin ng ICI meeting, ng hearing, ng 15. So, then sinabi ko sa kanya, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho yan eh. Hindi na nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya, so ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli, so wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi yung maraming gamit, siyempre kasi namin yung tao. Okay. Ay, nakakahiwaga si Sir ha. Pero dito natin yan. Ito, isa sa mga natin, tropa pits na attorney. Dito natin maano kung ano nga ba talaga yung mga pwedeng nangyari nga doon kay Yusek Cabral. So panoorin natin. Hulog. Nagpatihulog o inihulog? Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglaang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Attorney Michael Ferrario.
Yan, si Attorney Pagising Mike. natin kanina umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya na di umano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadulas siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basehan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary of Gloria Macapagal Arroyo, committed suicide right in front of the grave of his parents. Because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post. Hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible? Does she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral, pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately this is not suicide, this is homicide. It's typical of what you call a rub out, para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito na hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita kanina, nabasa kanina ng komento, paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability, because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o ano pa mang mga proceedings na magaganap pagkatapos nito. So one thing is for sure, anuman ang tanging dahilan, ang larawan na ipinipinta nito ay hindi maganda para sa administrasyon. Because the people who were
tagged or identified to be involved in this fiasco, which goes all the way to the doorsteps of Malacanang, are either turning up dead or running away from the law, nagtatago sa malayong bansa, kagaya ni Zaldico, nagre-resign sa kanilang mga posisyon, kagaya ni Martin Romualdez, o di kaya ay nakakasuhan. So the people, the alliances that the administration has at the moment ay panipis ng panipis. At ang usapin na ito na meron tayo sa budget pagdating sa Bicameral Conference Committee will show you kung gaano nakahina ang ating Pangulo sapagkat hindi niya na mapilit ngayon ang Senado, di kagaya noon na basta na lang pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. And it appears na magkakaroon ng matinding sigalot dito sa Bicam Conference Committee to a point na hindi nila pirmahan itong Bicameral Conference Committee report. The worst thing for the President that he did is that he sided with the House of Representatives and said na mas maigi daw na ibalik na lamang yung 45 billion na kinansila in accordance with the House version. Now this puts the President in favor of the House but against the Senate. How this will affect the transition o yung balance of power ngayon dito sa Senado, that is yet to be seen. Pero I definitely know that there will be a negative effect. There will be an adverse effect itong nagaganap na ito sa ating... So yun, no, maraming salamat kay Attorney Mike. So dito tayo, ito yung video bago mamatay si Yusek Cabral. Makiyan lang natin wait lang So dito magkasama sila nung kanyang driver. Yan Niyusin lang natin. Dito kasi sa bidyong to, ito yung pagharap niya sa ICI. Etong video na to. Ang malupit dito yung damit nung driver. Tapos yung pinakita natin kanina na ito. Saan yan? Etong picture na to, nakasama si Yusek Cabral doon sa mismong pangyayari. Ganun na ganun din yung damit dito ng driver. So ibig sabihin, ito yung nakakamangha dito. Kanina sabi nung asawa is pumunta sila ng ICI is June December 15. Pumunta sila na ICI. Kailan lang to nangyari? 'Di ba? 'Di ba kahapon lang? Kung hindi ko wait lang, research natin para sure tayo Hindi kasi ako nag-i-update dito Cabral yun nga. So 10 hours ago, so kahapon nga. Hindi, nung December 19. Tama ba? December 19 siya namatay. So dito, kung mapapansin nyo yung damit ng driver at ni Yusek, tapos dito sa video, asan na yun? Tapos dito ay iisa. So ang nakakapagtaka ho dito mga banateros, mga kabiyaya, kung nangyari yung pagpunta nila Yusek nung 15 at namatay siya nung 19, dapat iba na yung damit. May posibilidad na nung 15 pa lang ay patay na talaga si Yusek Cabral at ipinalabas lang nung 19. Kasi dito tingnan nyo yung damit. Check natin maigi titingnan natin na Yusek Cabral. Tingnan natin baka magkamali tayo Yusek Cabral WH on ICI. Asan na yung pagpunta niya ng ICI? Yung video. Wait lang
Yung pagpunta mismo niya ng ICI, saan ko ba nahanap tong video na to? Nakalimutan ko. Mukhang natabunan na agad Yung pagpunta niya mismo ng ICI. So, diba kanina, ang pagkakasabi doon ay 15, diba? Sabi doon nung asawa. So, eto nga. Biruin mo, ang tagal na pala din nito. 8 days ago na rin pala tong video na to. 15, 16, 17, 18, 19. Ay, okay. Ito yung may balita sa kailan ba to? Tingnan ko Muling inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure or OICI ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na inuugnay sa budget insertion. Sinabi rin ng komisyon na magtutuloy-tuloy ang trabaho kahit ng sinabi ng ombudsman na posibleng hanggang 2 buwan na lang ang itatagal nito. So ito ay pinost ng December 11. Oo, December 11 pala to. Oo, December 11. Tapos kung mapapansin nyo, December 11, ganito na yung damit nung driver. Ayan Kaya dyan ako nagtataka ng gusto. Paano naging ganyan yung nagkataon lang ba? Nagkataon lang ba na parehas ng damit? Although iba naman yung damit doon ni Yusek Cabral kaysa dito. Yan kasi doon parang green na nakamaong siya. Dito naman nakablock siya na dress ata tawag dyan sa ganyan. Pero yung driver ay ganito yung damit. Ayan pati yung tatak, parehas na parehas. So ngayon, ang hinala dito kasi pwedeng nangyari nung galing sila dito sa ICI, pag uwi nila, pwedeng dito na pinatay or namatay si Yusek Cabral. At pati itong picture na to, matagal na rin to, parang set up na. Parang set up na ang mangyayari. Ang hirap lang ipaliwanag Natatakot din kasi tayo, baka mamaya mareklamo tayo. Pero kayo mga banateros nahihiwagaan ako Dito ako naghinala sa damit na yan. Bakit parehas na parehas? Ayan And ito daw yung ebidensya na iniwan niya si Yusek Cabral na nakaupo doon sa gilid. Dito, isa rin yung damit. Sabihin na, kasi Francis Leo Marcos? Lahat ng damit per peri? Nakakapagtaka lang. So, ito yung video, pe-play natin Ayan Parehas na parehas ng damit hindi naman siguro AI to So ito yung pagpunta niya dito kasi sa kabila ito December 11 December 11 siya nagpunta diyan. So tapos dito sa nangyari is nagkataon lang ba na parehas ang damit sa video to? O baka naman kaya dahil sa tagal ng biyahe, pauwi, kaya ganun pa rin yung damit. Parang nakaka No, mga banateros, kung kayo tatanungin dito kasi ako nagtataka kaya ako to binilag talaga. Totoo, sinayo ko nga dapat talaga i-vlog to. Dito ako nagkaroon ng na bakit pares ang damit nilang dalawa. Ito yung damit niya nung 19 na pagkamatay ni Cabral. At ito naman yung damit niya nung 11. Diba? So maraming lumalabas na teorya or hinala ang taong bayan na
pwedeng nung pag-uwi nung galing sa ICI si Cabral ay patay na at talaga ito. At maaring etong 19 na to ay dito siya hinulog. Or patay na talaga siya nung dinala dito. Pwedeng ganun ang mangyari dyan. At yun nga, kasabwat si driver at si mister. Kung halimbawa totoo yung mga hinala na yun. Hindi naman natin sinasabing 101% agad. Tayo ay parang nag-iimbestiga lang. Kasi dito tayo nagtaka eh. Parehas na parehas yung damit eh. Oh, di ba? Tas dito iba na yung damit ni Yussi Cabral. Iba na. Ang tanong, si Yussi Cabral pa ba kaya yan? Nasa picture na yan. Ayun yung isang kasama mga katanungan dyan. Di ba? Naku, ewan ko na lang. Pero nahihiwagaan ako dito. Mga banateros, mga kabiyaya. Kayo na lang bahala kayo na lang bahala magtingin-tingin kung ano. Parang matanda na si Yusik, no? Mag-iba na siya maglakad. Yan, no? Ano? Nakakatawag dito, nakakakilabot kasi dahil dito sa damit na to. So, yun. Hindi ko alam. Basta, bahala na. Ulitin ko dito sa bidyong ito, tapos etong picture ni driver, parehas sa parehas ang damit at sa iba pang mga interview, makikita rin natin ganun na ganun ang damit ni Kuya. So, eto may interview si Kuya na ganun nga yung damit 8 hours ago, no? So, hanap tayo ng interview ni Manong Driver, ha? Hanap tayo ng interview ni Manong Driver. Tingnan natin kung baka pati pantalon ay kung baka pati ang pantalon ay iisa. Kapag pati ang pantalon ni isa, nako, maghinala na tayo dito. Maghinala na tayo dito. Na delikado na to, no, driver. Driver ni Cabral. Interview. Tingnan natin, dito iba na yung pantalon niya. Iba na yung pantalon dito ng driver ni Cabral. Kulay kulay blue na siya. Kulay blue na. Kulay blue na yung suot niya. Pero yung damit, iisa lang. Iisa lang yung damit. Ba't kaya ganun, no? Nakakahiwaga. Ewan ko sa inyo, mga banateros, kayo, ano po bang may kukomento nyo dito sa dalawang retrato na to na bakit parehas ang damit noong December 11 hanggang December 19 itong driver na to. So, nakakapagtaka lang. Kayo na po bahala dyan. So, siyempre, bago natin itong lisanin ng video na to, huwag nyo kalimutan na mag-like and share and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, yun. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.